Samar at Leyte naman ang sinuyod ni DPWH Secretary Vince Dizon at kung hindi palpak, mga natenggang proyekto ang tumambad sa kanya. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Tumawid via Roro sa Samar at Leyte si Public Works Chief Vince Dizon linggo ng gabi para sa nagpapatuloy na Maharlika Road Network Inspection. Nang marating ang Port of Calbayog, agad na nakatikim ng sermon kay Public Works Chief Vince Dizon si DPWH Samar 1st District Engineer Raulito Yangzon at Assistant Engineer Raul Nabor Jr. Dahil yan sa anya ay kapabayaan ng mga inhinyerong mag-secure ng height clearance sa Philippine Ports Authority kaugnay sa patuloy na isinasagawang pantalan. Di ba ano yun? Basic yun? Ba't li ginawa nitong mga bata mo? Problema to ha. Pagdasal nyo na maayos natin to. Kasi kung hindi at kailangan baguhin to, pasensyahan tayo dito. 2025 nang simulan ang konstruksyon ng 500 meters na taas ng pantalan sa tabi ng dagat. Giit ni Dizon, kinakailangan ng mas mataas na height ng dock. Nakadagdag din sa init ng ulo ng kalihim ang 2019 pang delayed construction ng katabing Calbayog Diversion Coastal Road. Ito pa naman sana ang inaasahang magsisilbing daanan papasok at palabas ng Calbayog Port at alternate route ng Maharlika Highway ng probinsya. Gayunpaman, agad rin namang kinumpirma ni Dizon na nagkasundo na ang PPA Calbayog at mga inhinyero na dagdagan na lamang ng 2.5 meters ang height ng pantalan. Ngayon, ang mangyayari na ngayon, mag-uusap na lang yung engineers ng PPA at ng DPWH para i-finalize at mag-i-issue yung PPA ng clearance, written clearance. So, isang putol na Gandara Bridge naman ang inabutan ng kalihim for the second stop. 290 million pesos ang initial budget na kailangan para tuluyang maisagawa ang nasirang tulay. 2020 kasi nang gumuho ito dahil sa bagyo at kalumaan ng infrastrukturang 40 taon ng pinakikinabangan. At dahil may road right of way ang tulay, planong makipag-ugnayan ng DPWH sa LGU para sa 10 bahay na maaapektuhan ng rehab project na inaasahang sa 2028 matatapos. we have to relocate. Papatulong na tayo sa LGU, sa mayor. Kaya tayo mag-relocate, then we will have to compensate. So wala tayong choice. Ang steel bridge naman ng Barangay Pulangi sa Calbiga, Samar ay planong isailalim din sa rehabilitasyon. Umuuga na kasi ito tuwing dumadaan ang mabibigat na sasakyan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa construction giant na Ace Builders na siya rin katuwang ng Department of Transportation sa konstruksyon ng foreign assisted project na Metro Manila Subway Project. We have expressed interest to help out in the major projects, the priorities of the President, the highest priority of which is Daang Maharlika. So, magandang sign ito. Ayon pa kay Dizon, ang Ace Builders ay madalas ring tapikin ng SM at Ayala Malls for construction. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.